Sa likod ng bawat laban sa pandaigdigang entablado ng hustisya, may mga iilang individual na buong tapang at galing ang humaharap sa hamon ng pagdepensa sa mga akusado. Hindi lamang bilang mga abogado, kundi bilang mga tagapagtanggol ng prinsipyo ng due process at karapatang pantao. Isa na rito si Nicholas Kaufman, isang kilalang personalidad sa larangan ng International Criminal Defense at ngayoy opisyal na Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng International Criminal Court (ICC) sa the Netherlands. Isang British-Israeli na abogado, si Nicholas Kaufman ay hindi basta-bastang pangalan sa larangan ng internasyonal na batas. Siya ang pinili ni Duterte mismo upang humawak at mamuno sa kanyang legal team sa harap ng mabigat na hamon na dala ng mga kasong isinampa laban sa kanya sa ICC. Nitong Marso 14, formal na hiniling ni Duterte sa Registry Office ng ICC na si Kaufman ang kumatawan sa kanya. Sa loob lamang ng 3 araw, Marso 17, buong-buo at may matibay na paninindigan itong tinanggap ni Kaufman. Isang senyales ng kanyang paniniwala sa kahalagahan ng laban na ito, hindi lamang para sa kanyang kliyente, kundi para sa mas malawak na usapin ng karapatan ng bawat bansang igiit ang kanilang soberanya at hustisya. Si Nicholas Kaufman ay hindi na bago sa ganitong klase ng laban. Sa katunayan, ilang beses na siyang humawak ng mga kasong hinubog ng kasaysayan at kumatawan sa mga personalidad na naging bahagi ng mahahalagang kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa kanyang mga naging kliyente si Charles Ble Goudet, isang Ivorian politician na kinasuhan ng crimes against humanity dahil sa mga pangyayari sa Côte d'Ivoire. Sa tulong ni Kaufman, napawalang sala si Goudet, patunay sa husay at lalim ng kanyang kaalaman sa pagharap sa mga ganitong kaso. Maging si Calixte Mbarushimana, isang Hutu-Rwandan rebel leader, ay kanyang pinagtanggol laban sa mga mabibigat na akusasyon kaugnay ng Rwandan genocide. Bagamat mabigat ang paratang, nakamit din ni Mbarushimana ang kalayaan matapos mapawalang bisa sa pretrial stage ang mga kaso laban sa kanya. Sa bawat kasong hinawakan ni Kaufman, dala niya ang matibay na paninindigang ang bawat isa, gaano man kabigat ang akusasyon, ay may karapatang marinig at mapagtanggol. Kabilang din sa kanyang naging kliyente si Jean-Pierre Bemba Gombo, dating vice-presidente ng Democratic Republic of Congo, na kinasuhan ng war crimes at crimes against humanity dahil sa mga umano'y panggagahasa at pagpatay sa kanyang bansa. Sa kasong ito, kitang-kita ang bigat ng laban at ang komplikasyon ng mga isyong kinaharap, subalit hindi natinag si Kaufman. Kahit sa mga sandaling tila ba napakahirap ng ituloy, nanindigan siya bilang tagapagtanggol, isang papel na hindi lahat ng abogado ay kayang gampanan. Hindi lamang mga akusado ang kanyang tinutulungan, maging ang mga biktima ng matataas na opisyal ay kanyang kinakatawan. Isa na rito ang mga biktima ni Sudanese President Omar al-Bashir na inakusahan ng crimes against humanity. Ang ganitong kakayahang balansehin, ang depensa at ang interes ng mga biktima ay nagpapakita ng lalim ng pag-unawa ni Kaufman sa tunay na diwa ng hustisya. Ang kanyang kahangahangang karera ay sinimulan niya sa prestihiyosong University of Cambridge sa United Kingdom kung saan siya nagtapos ng bachelor's degree in law. Itinuloy niya ang kanyang profesional na kwalifikasyon sa Inns of Court School of Law, isang institusyong kilala sa paghubog ng pinakamahuhusay na abogado sa mundo. Mula sa pagiging barrister sa Fountain Court sa Birmingham, umusad ang kanyang karera hanggang sa naging prosecutor siya sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia noong 2004 at pagkatapos ay sa ICC mismo noong 2008. Ngunit sa kabila ng tagumpay bilang prosecutor, pinili ni Kaufman na lumipat sa panig ng depensa noong 2010. Sa pagbabagong ito, pinatunayan niyang ang tunay na diwa ng hustisya ay hindi lamang nasusukat sa pag-uusig, kundi pati na rin sa matapat na pagharap sa tungkuling protektahan ang karapatan ng bawat akusado, gaano man kabigat ang laban.
Hindi rin matatawaran ang kanyang karanasan bilang prosecutor sa Jerusalem District Attorney's Office, isang posisyon na mas lalong humubog sa kanyang pagkatao bilang isang abogado na may malawak na pananaw at pangunawa sa masalimuot na mundo ng batas at politika. Ngayon, bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte, dala ni Nicholas Kaufman ang lahat ng kanyang karanasan at kaalaman upang ipaglaban ang karapatan ng isang leader na minsang naglingkod sa kanyang bayan. Hindi ito simpleng laban para sa kanya, bagkus isa itong hamon na muling magpapatunay sa mundo na sa ilalim ng batas, walang sinuman ang dapat husgahan nang hindi dumaraan sa tamang proseso. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang responsibilidad na ito, isang pagpapatunay na sa kabila ng mga mapanlinlang na kwento at pagbaluktot ng katotohanan, may mga taong naniniwala na ang hustisya ay kailanman hindi dapat maging kasangkapan ng politika. Sa katauhan ni Nicholas Kaufman, makikita natin ang larawan ng isang abogado na hindi lang basta magaling, kundi may puso at tapang na harapin ang pinakamalalaking laban sa ngalan ng katotohanan at karapatang pantao. At sa bawat hakbang ng pagdinig na ito, asahang mananatiling matatag si Nicholas Kaufman, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng dating Pangulo, kundi bilang isang tunay na tagapagtanggol ng prinsipyo ng hustisya sa buong mundo.